Naranasan ito ni Iko, kabilang ang 3 kaibigan at ang mga tao ng kanyang lolo sa nilalang na kinatatakutan ng karamihan, ang mga aswang sa isang maliit na komunidad. Lugar na pinangyarihan, Sitio Guadalupe. Si Iko ang panganay sa kanilang magkakapatid. Siya ang inaasahan ng tatay pagdating sa mga trabaho sa bukid bunsod ng mas gusto niya yon kaysa sa mag-aral ng high school. May kahiligan sa kalikasan kaso ayaw mag-aral. Yung lolo nila ay isang barangay official ng mga panahong yon, ganun din ang kanyang tatay. Taong 1975, nakabili ang mga magulang niya ng lupa sa Sitio Guadalupe, karatig lugar, paanan ng bundok. Madali ang transaksyon lamang gawa ng may paggagamitan ng pera yung may-ari. Kung baga, emergency yung pagkakabili. Kagad namang sinunggaban ng tatay ni Iko gawa ng bagaman may kalayuan sa pamayanan, napakamura lang talaga ng halaga. Mayroon ng mga tanim na niyog at mga puno ng mangga sa paligid. Pero bago ang transaksyon na yon, nagtanong-tanong muna yung tatay ni Iko sa may-ari ng lupa. Wala pa pala kayong 1 taon dito? Ay, oo eh. Nangangailangan ng pera kaya benta ko na lang ng mura. Uuwi na lang kami sa lugar namin. Wala bang rebelde rito? Malayo kasi sa mga bahay-bahay. Ay wala po. Malayo sa gulo ang lugar na to. Di sila basta-basta makakapasok dito. Tungkol naman sa mga kabahayan, sa unahan lang ng bundok na ito, mga 3 kilometro lang siguro mula rito. May maliit na komunidad dun. Puro mga lumad na katira dyan. Pag may rebelde, sigurado sila una makakaengkwentro. Ganun ba? Pero hindi kami lumalapit sa tribu na yan. Bumababa sila tuwing araw ng tabo dun sa may palengkeng maliit. Bakit naman? Medyo nakakatakot din kasi may mga itak lagi sa tagiliran. Pero hindi naman So ibig sabihin ligtas naman pala rito, no? Oo, ligtas na ligtas dito, sir. Walang problema. Sige. Mayroon na itong maliit na kubo na pinaayos ng tatay ni Iko upang kapag pupunta sila ay merong matutulugan. Si Iko naman, pagkakita na maganda ang lugar, dumadalas yung pagpunta-punta nila kasama ang mga kaibigan. Paano ba naman kasi napakaraming ibon sa paligid. May mga unggoy silang namataan at meron ding batis sa malapit na pwedeng liguan at napakalinis. May mapagkukunan ng maiinom na tubig kung kaya nagustuhan talaga nila ang lugar. Katagalan, halos doon na talaga sila tumira nun kasi nagplano din ang pamilya ni Iko na magpagawa ng maliit na palaisdaan. Bali 3 silang lahat nun, kasama ang mga kaibigang si Gabriel at Jason na katulad ni Iko ay wala ring hilig sa pag-aaral. Ang mga magulang naman ni Iko minsan lang talaga natutulog doon buhat ng walang kuryente at hindi kaya ng nanay niya ang mga malalaking lamok. Maliban pa doon, may phobia ito sa mga insektong kakaiba sa kanyang paningin, mga gumagapang sa lupa sa mga sulok-sulok ng kubo at sa mga kakaibang huni ng ibon sa gabi. Sa bukid ay marami talagang kung ano-anong insekto at hayop dyan na hindi makikita sa lugar na maraming tao. Kung kaya takot talaga yung nanay niya. Kayo na lang muna bahala rito, Iko, ha. Ang mga bunga ng nyog ipunin nyo. Kung may kailangan dito, uwi lang sa bahay. Opo, tay. Ang mga gamit ipasok mo. Kumpleto yan, may reserba ng interior ng gulong dyan. Dinala ko na rin yung pahangin na dibomba. Mabuti naman po, tay, kung ganun. Mahirap dito, walang shop na pwedeng mag-ayos ng mga gulong .
Ikadayin na nyo rin yung motor, baka paggising nyo wala na. Kami na bahala. O siya, sige. Mag-iingat dito ha. Ako'y marami pang gagawin. Malapit na eleksyon. Lumipas ang ilang mga araw at habang tumatagal, may napansin silang isang asong kulay brown na bigla na lang sumusulpot doon kada oras ng hapunan, lalo na kapag ang ulam ay inihaw na isda. Kung minsan ay magugulat na lang ang magkakaibigan kasi nasa likuran na nila. Pinakain nila ang asong ito at pinangalanan pa na si Bantay para sana doon natitira at may magbantay sa kanila at sa motor na nasa labas lang ng kubo na kakadena. Kaso, umaalis ito kapag tapos ng kumain at sa gabi lang nagpapakita. Malaki ang asong ito, macho, pero konti lang ang kinakain at isda lang talaga. Ang napansin pa nila, paborito nito ang hilaw na lamang loob ng isda. Ngunit ni minsan, hindi talaga nila ito nahawakan dahil kapag lalapitan ay lumalayo rin kaagad. Hindi rin pumapasok sa kubo kundi nandun lang sa labas ng bahay, paikot-ikot at minsan nasa ilalim ng mga puno. At ni minsan, hindi nila ito narinig na tumahol. Sabi naman ni Iko, hindi na mahalaga yon, ang importante ay may magbabantay sa kanila at sa motor na nasa labas lang ng kubo. So normal lang ang lahat. Kapag nagpapakita ang aso, pinapakain nila. Makaraan ang ilang araw noon, minsan isang hapon, naisipan ng magkakaibigan na maglibot sa lugar. Sinundan nila ang agos ng tubig sa batis at dinala ang tatlo sa isang talon na may mga naliligong tao. 2 dalaga, isang lalaking may edad, isang lolo at isang binatang namimingwit. Mukhang nagulat pa ang mga ito pagkakita kina Iko. Yung reaksyon na akala mo nakakita ng multo kung kaya nagpakilala kagad ang tatlo. Magandang hapon po sa inyo, napadaan lang po. Taga dyan lang po kami sa baba, bagong lipat. Sagot ng matanda, kaya pala mga bagong mukha. Kamag-anak nyo ba yung may-ari dyan? Ay hindi po, lolo. Bale, umalis na po yun. Binenta yung lupa niya kay papa. Kaya pala. Taga saan naman kayo? Anong apelyido? Taga Karatig Baryo lang po. Mga anak pala kayo ng barangay opisyal. Kaya pala mukha kayong mayayaman. Hindi naman po, lolo. Mahirap lang din ho kami. Sige lang. Malapit naman na eleksyon. Biro lang mga utoy ha. Kami naman, taga rito lang din. Doon sa tuktok, baba ng ponte. Diyan ang munting pamayanan ng aming tribo, mga utoy. Kung gusto niyong mamasyal doon, pwede. Ngayong araw ng fiesta, tumalaw kayo doon. Naghahanda rin kami. Tignan namin, lolo. Pero pwedeng pwede, syempre. Alam niyo kasi, saklaw ito ng Sitio Guadalupe, ang lugar na to, kaya kapag araw ng fiesta, meron din kaming konting salo-salo mga katribo. Kung may mga bisita, welcome. Sige po. Mga binata pa ba kayo? Opo, lolo. Nako, maraming dalaga sa amin mga utoy. Bagaman seryoso ang ekspresyon ng mukha, medyo may pagkapalabiro ang matanda kung kaya natawa na lang ang tatlong magkakaibigan. Pati yung isang dalagang naliligo, nangiti na lang din sa sinabi ng lolo. Mabait ang mga taong ito, nakikipagkaibigan kahit na bago pa lang sa kanilang paningin ang tao. Nang hapon din na yon, dala na rin ng kasabikan kasi nga marami raw dalaga sa kanilang munting pamayanan. Dinala sila sa lugar na sinasabi ng matanda. Makaraan lang ang ilang minuto, natatanaw na nila ang maliit na komunidad na may umpukan ng iilang kabataan. Marami-rami rin ang nakatayong bahay na lahat ay gawa sa kubo. Dooy pinakilala sila at natuwa naman ang tatlong magkakaibigan buhat ng meron talagang mga kadalagahan sa lugar.
Kaso nga lang karamihan sa mga ito ay parang isang linggong hindi naliligo. Kaya ang tatlo noon di na nagbalak na manligaw. Kung baga yung pagpunta nila roon, pakikipagkaibigan lang. Katagalan noon, sa ilang beses na pagpunta-punta ng tatlo sa lugar ng mga lumad, nagkaroon nga sila ng mga kaibigan. At habang papalapit na ang fiesta, dumadalas din yung pagpunta nila sa lugar na yon bunsod ng nakikipaglaro ng basketball. Kung minsan naman, sa talon sila nagkikita-kita, namimingwit, kasama ng ilang kababaihan at kabataan sa tribo. Ilang araw na lang ay fiesta na sa Sitio Guadalupe. Biyernes ng hapon 4:00 pasado kung kailan, inaagaw na ang liwanag ng dilim noon. Habang nakatambay sa ibabaw ng puno ng santol tabi ng kalsada kasi nangunguha sila noon ng mga bunga, namataan nila sa unahan ang dalawang lalaking mula sa tribo ng mga lumad. Naglalakad papunta sa direksyon kung saan may mga manakanakang kabahayan. Parehong may mga itak sa tagiliran habang yung isa may bitbit na sako. Nung medyo madilim-dilim na talaga, bumalik ang mga ito na nagmamadaling naglalakad papunta sa kanilang komunidad. Nasa baba na noon ang magkakaibigan, nakaupo sa malaking ugat ng puno. Nagtataka naman sina Iko kasi yung sakong dala ng isa ay meron ng laman na kung titignan mo ay parang napakabigat. Pero ang nakakamangha, baliwala ito sa nagbubuhat. Hindi ka panipaniwala na sa kabila ng mataas na edad nito, idagdag mo pa na paakyat ang daan papunta sa kanilang lugar. Animoy napakagaan lang para sa kanya. At dahil kilala nga nila ang mga ito, sinambit at binati nila Iko. "Magandang hapon po, Mang Nestor." Nagulat pa ang dalawa gawa ng hindi kagad sila nakita. "Nandito po, Manong." "Uy, kayo pala. Nakakagulat naman kayo. Akala ko kalaban eh. Bakit kayo nandyan?" "Kasi po, nangunguha kami ng mga santol. Baka gusto niyo po, marami po kaming na-harvest." "Ah, hindi na, mga utoy. Enjoy lang kayo dyan ha. Sa susunod, huwag kayong manggugulat." Natahimik na lang ang tatlo dahil hindi nila inasahang magagalit si Mang Nestor at yung kasama nitong namumula pa ang mga mata. Matapos noon, dumiretso na ang dalawa habang yung tatlong magkakaibigan ay bumalik na rin sa kanilang kubo. Wika ni Gabriel. "Ang lakas ng kasama ni Mang Nestor, no? Grabe, kahit na may edad na siya, kaya niya yung sakong punong-puno at parang napakabigat. Ano kayang laman nun?" "Oo nga eh. Nagtataka rin ako. Ang bilis pang maglakad, hindi man lang nahihirapan. Tingin ko naman karne yung nasa loob ng sako kasi malapit ng fiesta, di ba? Ay oo nga pala, no? Grabe, ang dami naman. Marami naman sila dun sa komunidad nila. Yung mga kababaihan pa dun. Sigurado ang lalakas kumain nun." Pabirong sagot ni Jason. Nagkatawanan na lang ang tatlo at dumiretso na sa kubo. Kinagabihan noon 12:00 in punto. Nagising si Iko dahil maingay ang dingding ng kubong kanilang tinutulugan na parang kinakalmot. Sa pag-aakalang si Bantay lang, sinipa ni Iko ang dingding. Nagulat naman yung nasa labas kung kaya umangil ito. Pagkatapos ay narinig niyang tumakbo palayo hanggang sa maglaho. Ang hindi nila namamalaya nun, hindi na normal ang iba sa kanilang mga nakakasalamuha. Kinabukasan nun, maaga pang nagpunta ang isang kaibigan mula sa tribo ng mga lumad dahil inimbitahan sila sa fiesta. "Kuya Iko, punta raw kayo bukas, sabi ni Lolo. Tanghali, nagkatay sila ng baka, imbitado kayong tatlo." "Ah, sige. Pupunta kami bukas. Pakisabi kay Lolo mo, maraming salamat sa imbitasyon." "Sige po kuya, dito na kami." Masaya naman ang tatlo dahil animoy espesyal ang turing sa kanila. Kinabukasan, araw ng fiesta,
Bago magtanghali ay nandun na ang mga binata. Nakahanda na ang mga pagkain sa mahabang mesa sa ilalim ng malaking puno na halos puro karne lang. At bago nagsalo-salo, nagdasal muna ang pinaka-leader sa pamayanang yon. Nagkatinginan na lang ang tatlo dahil hindi nila maintindihan ang salita. Di rin nila alam kung kanino nagdadasal kasi kakaiba raw talaga at parang nakakakilabot pakinggan. At nung kumakain na, talaga namang walang pakialaman. Medyo nagtaka ang tatlo dahil tahimik ang lahat, takam na takam at tila hayok na hayok sa karne. Yun bang parang hindi nakatikim ng karne ng mahabang panahon. Sina Iko naman ay naglagay na rin ng pagkain sa platong yari sa palapa o sa balat ng puno ng saging. At habang kumakain, nasabi na lamang ng mga ito na kaya pala takam na takam ang lahat ng nandon ay dahil talaga namang sobrang sarap ng pagkakaluto. Hindi nila inasahang ganun kasarap ang pagkain kanilang matitikman. Pero habang kumakain sila, kapansin-pansin na kada subo nanunood sa kanila yung pinakapinuno. Hanggang ilang sandali noon, nakanguya si Iko ng bilog at matulis na bagay kung kaya kanya itong pasimpleng dinura sa lupa. At dahil maputi, kanya itong dinampot at sinuri. Nanlaki ang mata niya sa natuklasan, nanindig ang balahibo sa katawan, nanginig sa takot buhat ng ang kanyang nginunguya ay ngipin ng isang tao. Nang sinuri naman ang mga karneng nasa plato, dito talaga namang lubha na siyang nag-alala sa kanilang kaligtasan gawa ng yung isang balat na inakala nilang sa baka, may buhok pang nakadikit at base sa kanyang nakita isa itong bibig o lips ng isang taong mayroon pang konting balbas. Sa puntong yon, nanlambot ang katawan ni Iko sa takot. At para hindi mahalata, pasimple siyang lumapit sa dalawa at sinabing tigilan ang pagkain. O bakit tol? Anong problema? Hindi na sumagot si Iko bagkus ay ipinakita niya ang isang ngipin at bibig ng tao sa plato. Ano yan? Ngipin mo natanggal? Sumagot naman si Iko sa pamamagitan ng pag-iling. Nanlaki na rin ang mata ni Gabriel at Jason, kaya tumigil na rin ang dalawa sa pagkain sa paraang hindi nahahalata. Ngunit yung isang kasama ni Iko, dala ng pagkagulat, pagkakita sa ngipin at bibig ng tao talagang nabitawan niya ang plato kung kaya natuon sa kanila ang atensyon ng ibang kumakain. Wika ng matanda, "Oh, dahan lang utoy. Pasensya na po, nadulas lang." "Ay, kumuha pa. Sige na." Hindi na po, busog na." "Tapos na ba kayo?" "Opo, tapos na po, lolo." Kabago-bago nyo palang kumain. Mga espesyal kayong bisita kaya sige pa, kuha pa." Hindi po, lolo. Marami na po yung kinuha namin kanina. Katunayan, busog na nga po eh." "Sige, kayo bahala." Nagkunwari pa sila noon na lumapit sa basketball court tapos naglalaro ng bola. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam na kagad ang tatlo. Nagmamadali na sila noon naglalakad. Nang medyo malayo-layo na, umaripas na sila ng takbo ng walang lingon-lingon, tuloy-tuloy hanggang makarating sa kanilang kubong tinitirhan. Dooy sinuri nila ng maigi yung ngipin kasi baka nagkakamali lang. Kaso base sa hitsura, masasabing sa tao talaga. Pasalamat na lang si Iko dahil konti pa lang yung kanyang nakain noon. Kabaliktaran naman sa dalawang kasamahan buhat ng marami-rami talaga. Ang inaalala lang ng tatlo noon, baka kung ano ang mangyari sa kanila kasi nga pinakain ng karne ng tao. Sinubukan pang isuka, halos buong hapon yun ang kanilang ginawa. Kaso wala na talagang lumalabas. Sa sobrang pag-aalala ng magkakaibigan,
Nakapagdesisyon silang uuwi kinabukasan kahit na wala pa ang truck na kukuha ng mga bunga ng nyog upang ipaalam sa mga magulang ni Iko ang nangyari. Pero bago yon, kinagabihan, dito sila binulabog ng mga nilalang.